man ako magsalita, nais ko muna kayong batiin ng isang makadiyos na araw at purihin at palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Welcome po sa bayan na nagkalan. Yes. Sir Kyle Moore, our architect, Vita. Gusto namin kayong kapanayamin tungkol dun sa history ng UAP Parañaque Palanyag Chapter. Nung birang charter president ng UAP Parañaque Palanyag, gusto namin pong malaman sana kung nung time na saan naghugot na nagkaroon kayo ng idea na magtayo ng chapter sa Parañaque Palanyag. Siguro ang pinagmulan nito is yung vision ninyo nung kayo ay nagsisimula ng career ninyo as an architect. So, ano po masasabi ninyo, paano ninyo nasimulan ang chapter ng Parañaque Palanyag? Parang ang pangyayari yun merong isang arkitekto na nag-a-apply ng building permit sa Parañaque. During the time, municipal building official lang, munisipyo pa ang Parañaque noon. It so happen, nagtanong, ay, arkitekto pala ang building official dito. Na supposed to be, dapat puro engineer, di pa nangyayaring mga natatalagang mga building official. Dahil ang qualification nga ng building official, either an architect or a civil engineer. It so happen na may nag-apply ng building permit na taga United Parañaque 1, hindi ko lang matandaan kung anong pangalan niya. In-interview niya ako, are you a member of UAP? Hindi ako makasagot. Kasi ako'y Philippine Institute of Architects Yun ang aking gunon one of the qualification nga ng pagiging building official, either an architect or a civil engineer, and a recognized organization ng profession, di ba? Ay during that time, sinasabi ka, ang UAP at saka PI, medyo nagkakabanggaan ng araw. Tapos biglang-bigla na lang lumabas sa pahayagan ng ating architects co. The Parañaque building official is an architect, a member of UAP. Doon ako nabigla. Sabi ko, hindi naman ako member pa ng UAP. Ang ginawa ko, nag-organize, pumunta muna ako sa national na mag-apply as a member ng UAP. At the same time, after nung magkaroon ako ng membership, naghanap ako ng lahat ng mga taga-Parañaqueng arkitekto. Ang ginawa ko, meron kaming doon sa assessor, hindi ko lang matandaan yung pangalan ng babae, taga San Marcelo, Marcelo Village. Ginawa ko, kinuha ko ang address nila, lahat na nag-a-apply ng mga building permit na arkitekto, kinuha ko lalong-lalo na sa Parañaque. At sariling kayod, kung yung service ko, ginagamit ko, susunduin ko sila para pag gathering muna. Kasi mahirap kasi 20 members supposed to be bago ka makakreate ng isang chapter. Kinausap ko yung mga kaibigan ko, sina Architect Alfredo San Miguel, si Salvador, si Asprek, si Architect Vitales, Cesar Del Rosario, etc. Mga pangalawa na yun Yan ang kuha niyan. Tapos mayroon pang sa taga Fortunata Village na naging condemn. Naisip ko lang na hindi ko na maalala Pero nakabuo kami ng 20. Nagpunta kami sa UAP National. Hindi kinuha namin. Nagbabayad kami ng annual dues, membership. Ito, nung nangyari ito, 1980. Tataka lang ako, bakit ito na-recognize lang noong 1984? Na talagang ang original ko nito is 1980. Masama ang loob ko sa UAP dahil bakit ganon? Religiously, nagbabayad kami ng annual dues, tapos hindi pala kami na-recognize. Hanggang dumating na pumunta sa amin si dati nating presidente, si Jimmy Marquez. Inilahat ko yung problema. O sige, kuha natin, ayusin natin yan. Kaya na-recognize kami noong 1984 sa Architectural Center. Tuwan-tuwa pa kami doon dahil sa wakas, ang Parañaque, nabuhay na. Hanggang dumami, nag-recruit. Ayan, dumating na nga yan, sina Hilario, sina mga Santos. Ayan, pati yung mga sa munisipyo. Di ba, ang dami na ko sina Edwin. Ano ang apelyido ni Edwin? Aguilar, yan.
Tapos naging president, nasa Canada na yon, si Hilario. Ayan. Santos, si Sir Chua. O kanya, etc. Hanggang pag kami nagmi-meeting, tuwan-tuwa kami dyan. Dahil wala kaming agenda, basta magkikita-kita kami ngayon. Pagdating ng mga darating mga invitation ng UAP anniversary, kumpleto kami palagi dyan. Hanggang nakabuo, dumami ng dumami. Diyan nagkumpisa lahat ng UAP Paranaque chapter, Paranaque chapter. Alam mo, kung tutuusin, ang talagang role talaga ng mga arkitekto, mapaganda natin ang kapaligiran, di ba? Na makatulong sa pag-angat ng antas ng ating mga arkitektura at lalong-lalo na sa urban planning, town planning. Makakatulong ito sa komunidad na magkaroon ng mas maayos na tirahan o bahay, publikong espasyo, komersyal na lugar, at layo nito hindi lamang para sa mga lokal na pamamayanan, kundi para sa pagunlad ng ating buong bansa. Kasi sa simula pa lang, kasi dominant tayo ng mga engineering professional, di ba? Kaya nga sinasabi nga natin sa National Building Code, napakahirap mag-implement before planning. Dapat may planning ka muna bago ka mag-implement. Opo. Sayang ang budget kung tutuusin. Yun ang pinakamagandang role ng arkitekto. Nagpaplano ka muna, may programa, saka mo i-implement kung tama yung dapat kuhanan. In accordance with the laws, particularly sa mga building code at saka sa Fire Code of the Philippines and other professional aspect ng mga programa at project na po natin. Kasi ganito yan eh. Katulad na nabanggit ko sa mga mga pag-uusap, yung implementation before planning, di ba? Napakahirap, nasasayang ang budget. Sa kasalukuyan, ang aking tungkulin bilang punong bayan ng bayan ng Nagkarlan ay napakalaking hinaharap pagka ako nito, ano? Kasi kung hindi mo ipaplano, lalo ng komprehensibong pag-aaral dito sa kanya, eh napakabigat ng tungkulin ng punong bayan dahil unang-una yung pera ng tambayan na gagastusin mo dapat nasa tamang programa. Hindi yung sinasabi ko nga kanina, mahirap mag-implement na walang plano. Dapat baguhin natin ito. Yun ang ating katungkulan at sa ganon, makilala tayo ng mga kababayan na meron tayong arkitekto, civil engineer na talagang tumitingin sa kabubuti ng ating kapaligiran at pakinabang ng ating mga kababayan. Ang hirap sagutin, no? Dahil ang pagiging punong bayan, hindi ka po pwede maging istrikto. Ilulugar mo ang pagsasalita na lang eh. Kahit galit na ang kuha mo at na hindi mo po pwede nakakingiti ka pa rin dyan. Dahil iba ang dating ng mga kababayan pag sila'y nasasaktan. Gano'n, no, di ba? At sa dating city building official ng Paranaque, see to it, na lahat ng batas ay dapat natutupad. Pero itong dinatnan ko dito sa bayan ng Nagkarlang ay iba. Nananatili silang, basta ito lang kailangan natin, ibigay mo sa amin. Ang tanong ko dito palagi, sana, sumusunod ba kayo sa batas? Walang batas, ay parang sila ang nagiging hari. Gawa ng building, walang building permit, walang kuha niya, etc. Ay dahil as a lecturer ng building code na sa atin ko, kasi ang very basic need natin, bago ka makapagtayo ng isang bahay o isang struktura, dapat kumuha ka muna ng building permit. Correct. Ano ang kaakibat nito? Tadaan ka muna sa barangay clearance, kuha ka ng zoning clearance, hanggang dumating sa punto na pupunta ka na sa office of the building official,
i-evaluate mo yung proyekto nila o yung project nila. Then after evaluation, dadalhin mo ngayon to sa fire department for fire code, kunyari, compliance. etc. For compliance. Kaya nga lang dito, naging dahilan lang nila. Basta gawa lang ng gawa, illegal ko niyan. Opo. Objective. Kaya nga ang tema nga ng akin BITA, Vision, Wow. Oo nga. Integrity, Integrity. Transparency, and Accountability. Correct. Yan ang pinaka-goal ng aking kuwan dito Katulad ng halimbawa ng chapter natin, kapag wala kang goal at wala kang mission, wala mangyayari sa ating organization. Dapat may vision ka, palakasin natin ito at may good relationship, inspiring one another, give positive reinforcement to attain our goal at i-share yung ating goal. Parang ganito, dito sa local government, yung dinatnang ko, saan ka naman nakakakitang walang pag-aaral pagdating sa organization? Oh. Tingnan mo yung mga empleyado dito. Ang mga item is utility. Pero they are sensitive position na kumuha ng ay utility. Ganun. Kapag ang isang EDSAT ay walang plano, parang sa isang chapter, kapag walang plano, hindi mo ma-attend lahat ng goal na yan Anong ginawa ng abang lingkod nyo? Nag-create ako ng binibigyan ko kayo ng 2 taong kumuha kayo ng civil service, eligibility, at hindi ko yung mga regular na bakanting position, iladaan ko sa inyo. Pero after 2 years at hindi kayo naka-comply, ibibigay ko ito talaga sa mga papasok ng mga bago. Applicants. Ganun ang kanyan. Katulad din sa UAP Paranyag natin, kapag wala kayong vision, walang ganito. At kung kanya-kanya kayo, wala kayong ma-attain na kanito. Kasi ang policy ko dito sa Nagkarlan, tamang programa, tamang proyekto, ilaan natin to para sa ating mga kababayan. Walang selosan. Walang selos. Walang selosan. Mag-stick ka lang kung ano talagang dapat. Kung ano ang batas, yun ang batas. Susundin natin. Huwag kang mag-i-encroach sa ibang one. Hindi, kaya ko ito. Pero hindi mo pala linya, kinakaya mo. Dapat ang goal mo, mag-point ka talaga sa kaya mo. Kung ano talagang profession mo, doon ka mag-excel. Kaya yun ang pinakamagandang siguro sa ating organization. Pag nagsabi ng national na ganito ating gagawin, ano ang goal ng UAP Paranyag chapter natin? Paranaque yun. Doon nakakakibat yun May goal di ba? Opo. Dapat doon tayo mag-focus. Kaya nga, ang nangyayari nga sa atin sa dito, nagseselosan. Siraan na siraan. Makakuha lang ng project, hindi baling gumalan. Di ba? Kasi bibigay ko na pangyayari dito sa amin. During my time as building official, may mag-a-apply. Arkitekto. Minsan arkitekto rin may pagkakamali. Gagawa ka agad ng design without knowing na mayroong zoning. Ang project, halimbawa, sa factory, pero ilalagay mo pala yung project sa residential. That is a clear violation ng zoning ordinance. Ang intention nito, kumita lang yung arkitekto. Nagawa mo na yung plano Pero hindi mo pala matutuloy. At diyan nag-uumpisa yung mga padrino system. Pupunta sa mataas na tao, tulungan mo nga ako dahil ayaw bigyan ako ng building permit, etc. Paano naman yung magkakaroon ng reklamo? Zoning, non-conforming, tapos bibigyan mo ng dito. Unless yung written clearances to be obtained from other government agencies, makomply mo. Kaya yun ang pinaka-role natin ng mga professional natin, see to it, not in accordance with the rules. Ang batas natin, ang sundin natin. As a lecturer ng building code, ang sinasabi ko, huwag lang naman building official ang palaging umaten. Dapat yung mga staff, kasi sila nag-i-evaluate. Ang building official ay nagkukal lang Dumadaan lang ito, okay na ito, okay ito. Pero without proper evaluation ng different professional
staff, doon nagkakaroon ng problema. Kaya palagi ko sinasabi nga sa mga pag nagle-lecture ko, huwag na kayong umatin kasi matagal na kayong building official eh. Ang dapat umatin doon yung mga staff nyo kasi sila nag-i-evaluate talaga ng mga dokumento. At ang number one natin problema is the fire department. May sariling mundo. Oh? Yes, kahit hanggang ngayon. Meron tayong tinatawag na one-stop shop. Di ba? Supposed to be isang diretso lang. Pero bakit tumatagal sa kanila? Dahil maraming violations? Hindi maraming violation. Ang dami nilang hinihingi kung ano-ano. May A comments. simple project, hihingan na kung ano-ano. So walang integration yung yung mga building. Ikinomplain ko na kay secretary ng local government yan. Nagtataka lang ako, bakit hindi nila yung Bureau of Fire Protection ay under ng DILG. Bakit hindi nila makumdito? Gumawa nga tayo ng one-stop shop, pero nakaseparate pa rin sila. DILG pa rin sila. DILG pa rin, hindi ko kanya. Oo nga, no? Ayaw pasakop eh. Pero dapat kasama natin. Kasama. Katulad sa Parañaque, di ba, nangyayari na ngayon, naandyan na ang Opo. assessor, Yes. naandyan ang Sony. Opo. Although naandyan ang fire department, pero fire call lang. Tama. Di ba? Yung barangay clearance, naandun na rin. I-remit na lang nila doon sa barangay. Pero naandun ang call lang dito. Alam mo, ang bibigyan ko isang pinaka-good example na pagkuha ng building permit yung is Valenzuela. O talaga. Bawal Face to face. face-to-face. Magdadala ka lang ng plano mo, ilalagay mo lang. Tapos hindi nila alam kung sino nag-evaluate. Hindi nila alam kung sino mag-inspect. Lalabas siya, may mga correction na yan, may evaluation. Dating ko, you have to comply with the following, etc. Hindi ka tol, pag face-to-face, bahala ka na, ako nang bahala sa iyo. Di ba? Usually, ganyan eh. Opo. Yan ang graft and corruption. May tinatawag ako dyan mga Koreano. Tanong mo sa akin anong Koreano. Ano po? Magkano ako Korean? Magkano ako Korean? Magkano ako Korean? Grabe. Di ba? Grabe, di ba? Kaya pinakabaganda sa akin, yung napuntahan ko, kung magbe-benchmark yung arkitekto, ang ko ng building ko ito, si Ching Padilla. Sa Sa Valenzuela. Puntahan nyo, makikita nyo kung gaano kaganda. Ang sistema. Sistema. Smooth flowing. At saka inspection na lang, drone na lang. Kukul lang nila. Di ba tayo may preliminary inspection na bahigo nyo? Diyon sa kanila. Mag-inspect pa rin sila. Para pag kung ito, tatawag na lang, no construction is started, walang kanya. Dire-diretso ang evaluation. Kaya the best ang Valenzuela. Hindi ko naman sa akin nakukuhan. During your time ata, nagkaroon tayo ng yung CSR. accreditation sa Sangguniang. Yun ang na main purpose. Oh. Halimbawa, merong isang project ang isang city or a municipality. Ibigay lang sa UAP chapter na kung ito, sila magde-design. Parang isang call lang dyan. Oh. Kaya maganda yung ginawa nyo eh. Oh, di ba? Huwag yan. Isang para yung ating pagiging arkitekto, at least meron tayo nasasabing tinulungan natin ng isang bayan, tinulungan natin ng ito. Actually po, isang magandang isang hangarin namin ngayon bilang bagong officials ng and part of the UAP Parañaque chapter na sana ma-recognize ng LGU ng Parañaque yung services namin. Kahit sabi nga namin pro bono na na consultancy or project, we can do that para lang makita nila how the professionals of Parañaque, like UAP, na mag-work with the heart. Alam mo, yung iba po yun kasi. So, yun ang panalangin namin, and I hope maririnig to nila Mayor ngayon sa 40th anniversary ng UAP Parañaque chapter. That is my last question, sir. And congratulations, sir. Kasi ang chapter na tinatag ninyo ay ngayon nasa 40th year niya. Wow. At tamang-tama Congratulations. ang kulay ninyo.
Siguro isa pang makukuha nito, yung pagkakagawa ng logo natin kay Sir Chua. Bigyan Yes. natin ng Oo po. recognition man lang Yan po sana. yung gusto naming malaman kung ano yung inspiration niya and what is the meaning, bakit ganun niya ginawa yung Yeah. logo, which is very different from the rest of the chapters na nakikita ko sa NCR, no? Sa UAP. Iba siya no? Iba yung ano niya Unique. yung logo, unique. Unique talaga. Okay lang. Wala siyang drawing, pero iba. And I know that merong symbolism to. That's why we were trying to reach si Architect Serge, no? This morning, tinatry ni Sir Jude na ma-reach. Actually, meron kami ugnayan dyan eh. Yung mga estudyante niya, pumupunta dito eh. Oh, Yeah. So, pwede? Nagkukuha. Kinuha nila ang naghanap sila ng isang lugar na sasabihin, i-develop na gano'n. Gano'n ang ganito. nice kasi. Yung sabi nga namin, kahit nasan ang isang UAP Parañaque chapter na member, we can always help. We can always parang give and take ba? Na we can go to their place and see what we can do with their place, tapos kayo din Okay. sa Parañaque. Actually, napakagandang adikain talaga natin. Sa simula pa lang, yun naman talagang intention natin, mapalakas natin ng UAP Parañaque chapter. Nang sa ganon, magkaisa-isa tayong taga-Parañaque. Hindi lang taga-Parañaque, neighboring ko kanya, no? Pero magandang ugnayan natin dito. At as a local executive, ito naman ang vision ko rin. Nasabi ko sa inyo, ang arkitekto ang the best na profession sa lahat ng profession. Dahil kung wala tayo, paano ma-develop itong ating. Meron tayong town planning, meron tayong city planning, di ba? Pag-develop ng mga subdivision, tayo nagkukunyan. Sige sir, at this point sir, we would like to thank you very much for giving us this opportunity na finally we have met. And thank you so much. And mabuhay ang UAP Parañaque Palañag chapter at ang bayan ng Nagkarlan. Yeah, Yes. Thank you so much, sir. Sir, ang ano po namin talaga, ang battle cry namin is synergy in action towards one strong UAP. Sir, final message mo. Well, ako'y natutuwa naman sa pagdali nyo dito, sa pagpunta nyo dito, dahil nagkaroon tayo ng ugnayan, lalong-lalo na sa mga arkitekto. Hayaan nyo, sa pagiging arkitekto ko, isama ko na ng pagiging civil engineer, yun naman talaga ang ating goal. Mapalakas natin itong ugnayan natin ito. Yung vision. Yung sinasabi ko kanina, Correct. vision, integrity, accountability, transparency, and accountability. Yun ang ating goal natin. Maraming salamat. Maraming And God bless salamat, all. sir. God bless us all. Thank you very much.